ano no, yung sa taong bayan na talagang ano malasakit no, paglaban at matinong ano DILG secretary no. Diyan natin magkakaalaman yan mga kababayan. Anyway, eto, pakinggan muna natin mga kababayan no, ang full video na kanyang isiniwalat dito mga kababayan no, patungkol nga po sa ICC. Matapang. Kasi Secretary Remulla, pinantaan pa yung matagal gobyernong makikipag-participate sa ICC investigation. Anong epekto ito sa kaso? Kung meron? Ako naniniwala na si President Marcos ay magbabase ng kanyang desisyon doon sa mga prevalent circumstances. Kaya nga palagi ko sinasabi, he will say what he needs to say, but in the end, he will do what he needs to do. No? At through the past several months, nakita natin, noong una nga, sinabi niya, kinukonsidera na pumasok muli sa ICC ang Pilipinas. At ano yun? So, iba yun dun sa eventually sinasabi. Pero in light of the political developments now, I think, maaring magbago pa ang isip ni President Marcos. Depende sa circumstances pag lumabas na yung warrant na yan. Itong kaso nito was written in bloodshed. Pag ba in-arrest ito, magkakaroon din ng bloodshed? Not necessarily, no? Kasi, ano nga yan, ano? Depende yan kung gagawin yung pag-aresto, let's say sa Davao, or kung magbabarikada sila doon, maraming scenarios. Pero ako naniniwala na pag lumabas yung warrant of arrest, padadaanin ito ng ICC sa Interpol. At ang Interpol, meron tayong obligasyon. Kasi international agreement yan, kailangan natin i-honor yan. At kamakailan lang, humingi tayo ng tulong sa Interpol para kay Tevez. So, ganun yun mag-reciprocate ka. So, naniniwala tayo, pag nilabas yan at in-issue through the Interpol, mag-file yan sila ng petition for TRO sa Korte Suprema para magkaroon sila ng oras dyan. Pero, ano lang yan? It's just a matter of time. Eventually, lilipas yung TRO na yan. If at all. At ang mga scenarios available kay Duterte ay either lalabas siya ng bansa, tatakas siya, kagaya ng ginawa ni Tevez, or magtatago siya, kagaya ng ginawa ni Kibuloy. No? Pwede siya magtapang-tapangan at magbarikada siya sa Davao, pero idadamay pa niya yung mga taga-Davao pagka ganun. Kung sa kanya, magpangalalaki siya, nag-utos siya ng pagpatay At saksing buhay yung buong Pilipinas doon sa pag-utos niya na yun. Pinagmamalaki niya yun. E di, kailangan lalaki niyang tanggapin itong consequences ng kanyang actions. Sino po kaya nakikita niya sa first, second batches na voluntary suko? Magkaroon ng warrant para sa ICC? Wala akong nakikitang susuko dyan. Palagay ko, gagawa ng paraan yung mga yan. May demo up ka na ba? Alright, so ayan nga mga kababayan, no? Malinaw na malinaw po na si dating Senador Trillanes ay talagang isiniwalat itong bago nakuha, no, si Tatay Digong ng ICC. So malinaw po yan mga kababayan na talagang matindi makipaglaban ito, no? Walang takot si dating Senador Trillanes mga kababayan, no? Kaya eto, husgahan nyo na mga kababayan. Tapusin natin video. Palagay ko, gagawa ng paraan yung mga yan.
At kaya nga related ito to